Good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas, maging ito po ay sa probinsya, sa Barangay Salvacion, sa Camarines Sur, sa Labo, Camarines Norte at sa Labo, Camarines Norte at sa Nueva Ecija at especially din po sa inyo dyan sa Metro Manila, sa Paco. So ngayon, nasa chapter chapter 5 ng 2 Corinthians at habang pasensya niyo po ito, habang ginagawa ko po itong message na to, ako po ay kasalukuyang nasa loob ng barko at kami bumabiyahe papuntang Florida. So anyway, salamat sa Diyos sa kanyang katapatan po sa ating mga buhay. Tayo po muna ay manalangin at itulog po natin sa Diyos ang ating mga babasahin ito at tulungan niya tayo na maunawaan ito upang ito ay maisabuhay po natin sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Amen. So let's pray. Hallelujah. O dakilang aming Diyos na banal, patuloy po kaming nagpupuri mula sa aming mga puso, sa katapatan niyo po sa aming mga buhay. Salamat po sa mga pagtuturo niyo po sa amin at lubos talaga po namin amang itinutulog sa iyo ang aming mga sarili at nagpapakumbaba kami at tulungan niyo kaming patuloy makasunod sa kalooban mo at maging ilaw po kami ng sanlibutan ito, O Diyos. At salamat sa iyong mga salita. At maraming salamat din po, O Diyos, sa patuloy niyo pong pag-iingat sa bawat sa aming lahat. Aming Ama, sa langit, dinadakila, pinupuri ka namin, pinasasalamatan namin ang iyong banal na Espiritu sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So chapter 5 ng 2 Corinthians, sa Tagalog, Pangalawang Korinto, chapter 5. Sabi po dito, kasi doon sa chapter 4, makikita po natin doon na pinapaunawa doon ni Pablo kung ano ang patungkol sa kayamanang espiritual. Bakit sila bilang mga lingkod ay hindi na panghihinaan ng loob kahit dumadanas ng iba't ibang pagsubok dahil may kalakasan silang tinatanggap mula sa Diyos. So, dito sa chapter 5, sabi dito, alam namin kapag nasira na ang tuldang tinitirahan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Yun po yung tinutukoy kasi dito ni Pablo, dyan sa chapter 4, na nakafocus pa talaga sila sa pananampalataya, na ibig sabihin, nakatingin sila doon sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi doon, kahit may mga dinadanas sila ng mga panghihin o let's say, nakakadanas ng mga bagay, iba't ibang mga pagsubok, pero hindi nga sila nawawala ng pag-asa dahil doon sila nakatuon sa pangako ng Diyos. At ito nga ang sinabi niya dito, dahil meron silang inaasahan, which is tayo din po, the same thing, na yun ang ating inaasahan, na matapos ang buhay dito sa lupa, meron tayong buhay na walang hanggang naghihintay, at yun po ang tinutukoy dito nila Pablo. Verse 2, dumaraing kami habang kami nasa tuldang ito. Ibig sabihin, tulda, tinutukoy po dito itong ating physical body, katawang katawang lupa na kung saan nga dito sa lupa, may iba't ibang mga dinadanas ng mga pagsubok, iba't ibang dinadanas natin. Pero, ang tinitingnan ni Pablo, ni Apostol Pablo, yung bagong buhay, bagong katawan na hindi na masisira kailanman. Ayan, sabi dito, ayan, ulitin ko po, verse 2, dumaraing kami habang kami nasa tuldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit upang kung mabihisan na kami nito ay hindi kami matagpo ang hubad. Yan. Habang nakatira pa kami sa tuldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil sa nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais naming mabihisan ng katawang panlangit. So, ibig sabihin, yung mga dinadanas na itong mga kapighatian or mga pagsubok dito sa buhay, ang sabi dito ni Pablo,
Hindi dahil sa nais na nilang iwaksi yung katawang lupang ito, kundi sabi diyan, dahil nais naming mabihisan ng katawang panlangit. Kasi yung mga, ibig sabihin po kasi dito, habang tayo may mga pagsubok, may mga testing, kumbaga, iba't ibang klase ng kahirapang dinadanas natin dito sa lupa. Pero sa kabila noon, nagiging faithful tayo sa Diyos. Kasi kaya po itong sinasabi dito na kundi hindi nagko-complain sila na gusto nang maalis dito sa lupa. Ibig sabihin, hindi dahil na nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais naming mabihisan ng katawang panlangit. Kasi po, habang ang tao dumadanas ng iba't ibang pagsubok, habang dumadanas tayo ng mga trials and testing, doon tayo napupurify, doon natitest ang ating faith, yung pagiging tapat natin sa Diyos, at yun nga, yung mga experience natin dito, yun ang nagtuturo sa atin na magpakabanal. Kung baga, habang may pagsubok, katulad ng sinasabi dyan nila Pablo, lalo naman nilang pinangahawakan ang pangako ng Diyos, at yun po ang nagbabago ng buhay nila at maging sa atin. Sa kabila ng matinding mga pagsubok, nagkakaroon tayo ng faith. At yun nga ang sinasabi dito, parang kumbaga nabibihisan tayo ng bagong damit, ibig sabihin yung bagong katawan, unti-unting natitrain tayo sa kabanalan, ano? Kaya sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Kasi malinaw na talagang walang makakapasok sa buhay na walang hanggan na patuloy nagkakasala. So tayo habang nandito sa lupa, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano sumunod sa kanyang mga salita. Kaya kahit may mga pagsubok or may mga paghihirap na dinadaanan, patuloy tayong humahawak doon sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yon ang nagpapabanal sa atin at nagpapatatag habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus o hanggang sa dulo ng ating buhay. At yun, doon tayo po napapabanal. Amen? Verse 5, ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. So malinaw po mismong ang Diyos ang nag-prepare ng ganitong bagay at siya rin ang tumutulong sa atin na magawa ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng Espiritong ating tinanggap. At malinaw doon na nagpapatunay sa pamamagitan ng ating espiritong tinanggap, yun ang katibayan na ito'y matutupad dahil sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Naturuan po tayo kung paano sumunod sa Diyos. Malinaw kasi nga nagiging matatag tayo katulad ng pinaunawa sa atin na pinanampalataya natin na sinabi doon na talagang ang tinanggap nating espiritu ay espiritu ng kapangyarihan, hindi kahinaan ng loob, kundi ito'y pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So kung titingnan po natin itong tatlong itong nabanggit dito na ang tinanggap natin espiritu ng kapangyarihan, so ibig sabihin hindi ka panghihinaan ng loob dahil sabi diyan hindi ka tumanggap ng kahinaan. And then yung sinasabi doon tumanggap tayo ng kapangyarihan at pag-ibig, so ibig sabihin namamahal natin ang ating kapwa, which is turo sa atin ng Panginoon na mahalin natin ang kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. At yung huli, yung tumanggap tayo ng espiritu ng pagpipigil sa sarili. So, ibig sabihin, meron tayong binigyan tayo ng espiritu ng Diyos ng self-control. Kaya yung mga dating ginagawa nating makalaman noon na hindi nakalulugod sa Diyos, nakukontrol na natin iyon dahil sa tinanggap nating espiritu ng Diyos na nag-uudyok sa atin na sumunod kung ano ang kalooban ng Diyos at iwanan ang mga bagay na mga kasalanan na dati nating ginagawa. So kaya ito sinasabi ni Pablo at sabi diyan, ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kasi nakita po natin sa ating mga personal na buhay na talagang may nababago. May nabago. Since na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at nauunawaan natin ang salita ng Diyos, may nababago po sa ating mga buhay. At yan ang katibayan na tumanggap tayo ng Espiritu ng Diyos at katibayan na ito'y matutupad
sa ating buhay. Ibig sabihin, yung promise ng Lord, tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Verse 6, kaya laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Yun po, abang nandito tayo sa lupa, kumbaga kasi nga ang katawang panlupa, iba yung katawang panlangit, ano? At dito tayo sa lupa, kumbaga training ground natin ito. Kaya tinuturuan tayo kung paano sumunod sa Diyos. Ayan. Alam naming habang kami, alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Kasi nga yung faith is hoping of the things that we do not see. So, pero pinaninimpalatayan natin na mangyayari iyon sa ating buhay. Kaya sinasabi dito, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Kasi we're hoping yung promise ng Lord ay tutuparin sa atin habang sinusunod naman natin ang kanyang utos. Verse 8, malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Excited po dito si Pablo na talagang makapiling ang Panginoon. Kaya naman, kasi alam nila kasi po kung ano ang promise, kung anong pinakita po sa atin doon sa Book of Revelation, kung anong klase po ang kaluwalhatian na kasama ng Diyos. Verse 9, kaya naman ang pinakanais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya. Yun po ang kanilang goal na tinuro din sa atin ng mga apostol, na higit nating pagsumikapan na maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos, at ang pagtuturo po sa atin dito sa Biblia kung paano tayo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? So ayan. Dahil habang sinusunod natin ang kanyang utos dito sa salitang ito, yun po ang nakalulugod sa kanya, kasi ang salitang ito lahat pagtuturo kung paano tayo lumayo sa kasalanan. Verse 10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So very clear, ito po ang naituturo sa atin lagi na habang nandito tayo sa lupa, yamang alam natin ang ating Ama na sa langit ay nakamasid sa atin. Alam ng ating Ama ang iniisip o ang laman ng ating puso. Sabi diyan, gagantimpalaan tayo sa pagdating ng panahon, gagantimpalaan tayo ayon sa ating mga ginawa, ito man ay mabuti at masama. So ibig sabihin, binigyan tayo ng karunungan na sundin natin ang kalooban niya, dahil kapag sinusunod natin ang kalooban niya, tatanggap tayo ng gantimpala, which is yung buhay na walang hanggan. Pero sa mga tao namang patuloy gumagawa ng masama, aanihin din naman nila ang kanilang ginawang masama. So yan po yung pagpapaunawa sa atin. Bakit tinuturoan tayo ng Diyos na sundin natin lagi ang kalooban niya? Dahil ang kalooban ng Diyos, mapabuti tayong lahat. So ayan yung Holy Spirit na itinuturo dito ni Pablo, na katibayan na tinanggap nilang Holy Spirit kasi nabago ang ating kaisipan. Yung ating kaisipan ay tinuturuan tayo ng Holy Spirit na sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun po ay katibayan dahil marami tayong nakita na pagbabago po sa ating mga sarili. Amen? So, ayan po. So, lagi nating tatandaan, aanihin ng tao ang kanyang ginagawa. Kung ito'y mabuti, aani siya ng gantimpala mula sa Diyos. Pero kung ito naman ay masama, aanihin niya ang parusa ng Diyos. So, yan po ang kagandahan na nagbabasa tayo ng Biblia, dahil nasusundan natin kung ano ang tuntunin ng Diyos para makasunod sa Kanya, at natuturuan tayong sumunod sa Kanya. Yung banal na pagkatakot ang naglalayo sa atin sa kasalanan. So ito pong last part, ang pakikipag-ibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya.
Yan po ang ginawa nila Pablo, ano, hinihikayat ang mga tao at nakarating po ito sa atin. So tayo naman ang naghihikayat sa tao na ano, na manumbalik ito sa kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kung kilalang kilala rin ninyo ako. Si Pablo po, 'di ba? Talagang maging tayo nagkilala natin si Pablo sa kasaysayan kung papaano na itala ang kanyang buhay at sa pagiging apostol. 12. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Ayan. Kasi po si Pablo, kita po natin ang buhay ni Pablo, talagang ang background niya po ay talagang isang makasalanan at subalit binago po siya ng Diyos. At siya, kaya talagang nakapangaral po siya ng may kapangyarihan nung, nung pinanampalatayanan niya ang Panginoong Hesus. Verse 13, kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos at kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Kasi nga po, 'di ba, yung mga unbeliever kapag naririnig sa atin ay patungkol lagi sa pangangaral. Parang sila Pablo po, laging naririnig ng mga taong yon na sumasalungat sa kanya o may mga taong kulang ang pananalig, naririnig lagi yung mga promises patungkol sa buhay na walang hanggan, katulad ng hinahalimbawa ni Pablo, ang kanyang katawang lupa, na ito ang ine-expect niya, yung lupang makalangit. So, sa mga taong walang kaunawan sa spiritual, parang ito'y napaka-weirdo. Ibig sabihin, parang akala nila nasisiraan ng ulo, pero kaya katulad ng sabi dito ni Pablo, kung kami parang nasisiraan ng isip, yun ay alang-alang sa Diyos dahil isinishare, kumbaga ipinapamahagi nila ang katotohanan patungkol sa hiwaga ng Diyos at doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kung minsan akal pandinig ng mga taong kulang sa pananalig ay parang nasisiraan ng ulo, pero ito'y sabi ni Pablo, kung kami parang nasisiraan ng isip, yun ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. So, ibig sabihin, pinapaunawa kasi ni Pablo sa tao ng maayos kung ano ang karapat-dapat at nakalulugod sa harapan ng Diyos upang ang bawat mananampalataya ay magkatanggap ng gantimpala na buhay na walang hanggan. Verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Yun yung pakikipag-isa natin kay Christ, kung siya nga namatay, yung katawan lupa din natin o mga makamundong pamumuhay ay kasamay na namatay kay Kristo, yung mga desire ng ating mga laman. Subalit nung tayo palibhasa nakipag-isa kay Christ, nung siya po'y binuhay muli, tayo ay nabuhay din naman, tinawag tayong bagong nilalang, new creation. At iyan po ang pinapakunawa dito ni Pablo, namatay siya. Kumbaga, ang pag-ibig ni Kristo ang naghari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. So, yun po, wag, yung kung tayo nabubuhay, hindi sa para sa sarili na. Ibig sabihin example, parang sa akin po, nagtatrabaho ako, working so hard, at tulad nga ngayon, nasa biyahe na naman ako, walang tigil, pero hindi na ito sa pang sarili, kundi kung paano tayo magagamit ng Diyos sa pamamagitan ng mga biyayang itong pinagkakalob sa atin, magamit tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ang marami ang maabot ng kaligtasan. Ayan. Sabi, ulitin ko po, namatay siya para sa lahat upang ang mga bubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Nung unay ganun ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya kung
nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Kaya nga, lan po ang sinasabi sa atin, unawain natin kung kanino tayo nakipag-isa, maintindihan natin na ang nakikipag-isa kay Kristo ay nababago po ang buhay, nagkakaroon ng bagong buhay, kasi yung Espiritu ng Diyos, kung saan tayo nakipag-unite sa Kanya, yun nga ang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay. May spirit, di ba? Merong espiritu na nag-uudyok sa ating budhi, na sundin ang kalooban ng Diyos. Lalo pa habang binabasa natin ang mga salitang ito, nagtuturo ito sa atin ng tamang pamumuhay. Kaya sabi diyan, kung tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo'y isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Totoo po yan, kasi unti-unti tinuturuan tayo kung ano ang tamang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. So napakalinaw, hindi ito sa ating lakas, hindi ito sa ating kabanalan, kundi si Kristo po ang tumutulong sa atin na magawa ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon. Nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Yan po yung kanilang ginawa si Pablo nga, si Apostol Pablo. Dati siyang kaaway, sabi diyan, kasi kumbaga inuusig niya ang iglesia. Pero nung pinanampalatayan ni Pablo ang Panginoong Hesus, siya po ay binago, bagong nilalang. Totoo po, kung si Apostol Pablo noon ay ang purpose niya ay usigin ang mga believers, patayin ang mga naniniwala sa aral patungkol kay Kristo. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, pinanampalatayanan niya ito at binago ang kanyang buhay. Hindi lamang binago ang kanyang buhay, nagamit pa siya ng Panginoong Hesus na ipangaral ang banal na salita ng Diyos patungo sa buhay na walang hanggan. Yan po, binigyan ng pagkakataong maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Kasama tayo daw, naabot tayo ng aral na ito nila Apostol Pablo, at tayo man din ay kinahabagan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinandaan ang kanilang mga kasalanan. So yun po yun, hindi na inalala ng Diyos kung gaano tayo makasalanan noon, at ang tiningnan yung bagong buhay natin. Kaya tinuturuan tayo dito, manatili tayo sa aral, sundin natin ang kanyang mga tuntunin, at ang Espiritu ng Diyos ang tumutulong sa atin na magawa ang kanyang kalooban. Kailangan lang yung faith, yung puso natin, talaga magkaroon tayong pusong masunurin sa Diyos. At kami naman ay inatasan na yang ipamalita ito. Yun na nga yung word of God na itong na-share. 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. So, katulad nito, kung tayo'y nagbabasa ng mga aral na nila Apostol Pablo, katulad ngayon, malinaw po dito, sila ay ang sugo ng Diyos, at ang Diyos po ang nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan nitong mga apostol. Kaya may kapangyarihan. Although sila Apostol Pablo ang sumulat nito, pero dahil kinasihan ito ng banal na Espiritu ng Diyos, kaya sa ating buhay ngayon, habang binabasa natin ang salitang ito, may kapangyarihan, dahil hindi sila Apostol Pablo ang nakikipag-usap sa atin, kundi ang Diyos. Ayan, napakalinaw po. Kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan namin. So, yes, letter ni Apostol Pablo sa Corinto, pero mismong ang Diyos ang nakikipag-usap sa kanila, at same thing din po sa atin. So, yan. Sabi dyan, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Yan po. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So,
Iyan po, sorry po, nag-interrupt kasi pumasok yung kasama ko dito. Nandito po kasi kami sa barko. So anyway, tuloy po tayo. So yan na nga, hindi nagkasala si Kristo. Hindi siya nagkasala. Pero napakalinaw kasi ang ipinapako sa krus ay isinumpa. Diba? Ang ipinapako sa krus ay isang makasalanan. At yun ang nakita natin sa kasaysayan. Ang Panginoong Hesus ay ipinako sa gitna nung dalawang makasalanan. Dahil yun ang parusa ng taong makasalanan ay ipinapako sa krus, isinumpa na dapat tayo ang makasalanan. Pero tinake over yun ng Panginoong Hesus para sa atin. Kaya katulad ng sinabi po dito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isas natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Napakalinaw. So si Kristong makasalanan, ipinako sa krus na dapat tayo para siya po ay magbayad, ibayaran ang ating kasalanan. So tayo naman sa pamagitan ng ating pananampalataya, ang gagawin lang natin ay makipag-isa sa Kanya dahil walang sino mang matuwid sa paningin ng Diyos. Kahit isa, maliban sa kordero ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang tinutukoy na siya ang salita ng Diyos na lumakad dito sa lupa. Siya lamang ang naging tao. Ibig sabihin kasi nung lumalakad dito ang Panginoong Hesus sa lupa, siya ay naging tao. Yung salita naging tao upang mabayaran ang ating kasalanan. So siya lamang ang walang bahid ng kasalanan na lumakad dito sa lupa bilang tao. Ngayon siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Kaya sa ating pakikipag-isa sa Kanya, dahil siya ay matuwid sa paningin ng Diyos, tayo man din ay nagiging matuwid dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Kaya sabi diyan, ngunit alang-alang sa atin siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So siya po. Kaya nga ito, pinaunawa sa atin, kung nakipag-isa tayo sa Kanya, unawain natin. Walang nakikipag-isa kay Kristo na nagpapatuloy sa pagkakasala. Dati tayong makasalanan, pero habang tayo nakikipag-isa kay Christ, napapabanal tayo ng Panginoong Hesus. Dahil siya po ang ating kabanalan at ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin. Kaya tinuturuan tayo dito. Talagang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang. At yun po ang lagi nating pagtingnan sa ating mga sarili. Dahil ang katawan ni Kristo, hindi ito pwedeng kalad-karin sa kasalanan at sasabihin natin, we are with Christ. So habang inaalala natin na tayo nakipag-isa kay Kristo at binabasa natin ang kanyang mga salita, dito tayo po napapabanal, and that's faith. Amen? So yun lamang po ang hanggang dito na lang po muna, and thank you so much. Salamat sa Diyos na kahit po ako ngayon ay nasa barko, ay nagagawa ko pa rin ang aking pagtuturo sa inyo dyan. So, God bless everyone sa lahat ng mga nasa inyo dyan. God bless. Napakabuti ng Diyos. Anyway, thank you Father, thank you Holy Spirit. Salamat po Panginoong Jesus na napakabuti niyo sa aming lahat. Pinasasalamatan namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So, God bless everyone. Bye-bye.